Pero marami na mga foreigners, allied forces. Ilan na yung allied forces na rito sa loob ng Pilipinas? More or less 40,000. Ang dami na nila. Anong gagawin nila sa Pilipinas? Allied forces. Pag sinabing allied forces, hindi lang Amerikano. May Hapon, may ibang mga tao sa Australia. Nandito sila sa Pilipinas. Sabi nga ng mga expert, proxy war ang Pilipinas. Proxy. Tayo ang magiging basihan para magkira ang buong mundo. Tayo ang gagamitin nila. So yan yung problema natin kung sakaling pumutok ang gera sa Pilipinas. So anong gagawin natin kung sakaling pumutok? Hindi nyo alam ang gagawin. So, ang gagawin nyo lang mga kababayan kong Pilipino, sa lahat sa sulok pa ng Pilipinas, ang FDF. Bawat sulok ng Pilipinas. Bawat sulok ng Pilipinas, mayroon tayo commander. Doon lang kayo pupunta sa mga commander. Ano ba ang gagawin natin? Tinuruan na namin sila paano ang gagawin ninyo. Ganun lang. Ayaw natin ng gera. Paano kung nangyari? Hindi nyo nga alam. Wala kayong kaalaman. Salamat tayo sa mga kababayan natin na may alam sa gera. Yung walang alam. Yung walang alam. Ano yun? So ganito, maiksi ko lang kwento, sa mga barangay, magbuo na kayo ng mga grupo nyo. Isang pamilya, magkamag-anak, 10 kayo, 10-10, grupo-grupo. Tapos may lilitaw na commander ng Filipino Guerrilla Forces, FTF. Doon kayo lumapit sa kanila kasi may instruction na kami sa kanila ano ang gagawin. Ang gagawin lang natin, bantayan ang ating pamilya, babantayan lang natin ang barangay. Yun ang mission natin. Family in barangay. Once pinoprotektahan natin ang barangay, buong Pilipinas tayo na protektahan natin. Bakit? Yung armed forces, 4 na deployment lang yan sila. 4 na grupo. Kung 4 na grupo, ibig sabihin, hindi kayo masasakop na bababantayan. Di ba? For example, isang grupo Mindanao, isang grupo Bisaya, 2 grupo sa Luzon. Paano na yung mga nasa barangay? Pero, oras ng putukan, hindi ko sinasabi na mangyayari, pero alert lang tayo. Pag pumutok ang gera, umalis na kayo ng Metro Manila. Umalis na kayo ng Metro Manila. Kung tayo makita-kita sa Sierra Madre, kasi maraming pagkain doon. Dito wala kayong makakain. Huwag kayo magkuhan dito kasi sa loob ng 6 na buwan, wala nang makakain dito sa buwan. Sa Metro Manila, ang problema lang, puro dito ang bagsak ng mga missile. Kasi ang purpose kasi ng gera, pababagsakin ang ekonomiya. Pag bumagsak ang ekonomiya, wala na tayong panggastos, suko na tayo. Payag ba tayo? Suko tayo? Hindi! Suko ba tayo? Hindi! Suko ba tayo? Hindi! Laban! 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 Kasama ang bayan! 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 Okay. So, mga kaibigan, nagsalita ako sa totoo lang para sa laban sa korupsyon at saka laban abuso. Yun lang po ang objective ko. Paano maalis ang korupsyon? Paano maalis ang abuso? Paano? Pakisagot, paano maalis ang korupsyon? Paano maalis ang abuso? Kasama natin yun. Palitan pa ang husisay.
sasamantalain ko ang oras na ito. Baka bukas, hindi na ako makapagsalita dito. Nasa kulungan na ako. Kaya ba kilaban? Kaya ang laban ko! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Hinahamon ko ang Kongres at Senado. Manahimik na kayo! Manahimik kayo! Wala na kayong ginawa! Wala kayong ginawa sa kabutihan ng mamamayang Pilipino! Congress! Congress! Ha? Pag nagkataon, nagbago ang panahon. Ang panahon. Ha? Nagbago ang panahon. Kami ang sisingil, ang taong bayan, ang maniningil sa Congress at Senado. Kaya natin? Kaya! Kaya! Taong bayan, kaya! Laban! 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 Kasama ang bayan! 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 Congress, Senate, gumawa naman kayo ng tama. Tama! Gumawa naman kayo ng tama yung ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Akala nyo kayo na pinakamagaling sa mundo. Ha? Akala nyo nakaupo na kayo dyan. Kayo na ang magagaling. Magkasubukan tayo. Tandaan ninyo, Congress and Senate. Tandaan nyo. Ha? May panahon para sa inyo. Ang taong bayan maniningil sa inyo. Wala na kayong ginawa para sa bayan. Ano ang ginawa ni Speaker Romualdez? Ha? Alam niyo mga kaibigan, kwento ko ito ha. Opinion ko po ito. Opinion ko sa isang Speaker of the House. Opinion ko. Na isa kong kababayan ko po kasi ang parents ko ay taga Leyte, Harong Leyte, pero ako'y taga Mindanao, pinanganak ako ng Mindanao. Si Speaker Romualdez, tumatagal, pinag-aralan ko, magaling siya magtuso ng tao. Magaling magtuso ng tao. Tuso. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Yung masa, I'm sorry sa mga makakaliwa ha, I'm sorry. Kalaman ko kayo dati ha, magkakakampi na tayo ngayon. Okay. Alam nyo, yung masa at saka yung makakakaliwa, pinagbabayaran na para wala nang magsasalita dito sa Liwasang Bonifacio at saka sa Mendiola. Napansin nyo ba yun? Napansin nyo ba? Mayroon bang mga leftist na nagrarally? Wala! May leftist pa na nagrarally? Wala! Mayroon naman yung nagbagong buhay na rito sa grupo natin. Because ang FDF po nandito sa amin lahat ng Pilipino. Baka Marcos, baka Duterte, baka lahat, NPA, MNLF, MILF, Sultanate of Sulu, lahat na nasa aming FDF. Nagsanib pwersa na kami. Nagsanib na pwersa kami. Nagsanib pwersa kami. Sanib pwersa kami. Sanib pwersa kami. Okay. Ang aming layunin lamang ng FDF sa kabutihan para sa ating bayan at sa magandang Pilipinas. Yun ang layunin namin. Tulungan natin makaahon ang Pilipinas. Hindi yung pangako ng mga pangakong trapo politician. Hindi ganun. Kami ang susupil sa lahat ng mga demonyong mga nasa gobyerno
na magnanakaw. I'm sorry for the word, pero katotohanan po, real talk lang po tayo. Kaya ko narito, gusto kong labanan ang korupsyon, ang abuso. Yan ang gusto kong labanan. Kabalikan, nakaw! Sana makarating to sa Congress at sa Senado. Sana hinahamon ko sila na ipatawag ako sa Congress at Senado. Para ma-contempt of court ako. Contempt of court! Ayun na pala ako nila, contempt of court! Pa-contempt ka! Contempt! Palakad nila para makulong ka. Di ba, ilang buwan lang naman yun doon. Tama-tama, hindi na ako magluluto. Masarap ang pagkain, di ba? Kaya ba ako ilaban? Kaya ako ilaban? Kaya! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Congress! Yung mga congressman dyan na laban sa katotohanan, laban sa mga katiwalian, magsalita na kayo. Nandito ako, magsalita para sa inyo. Labanan natin ang korupsyon. Matindi na ang korupsyon. May narinig na ako is Atty. Roque, 90 billion ninakaw sa PhilHealth. 90 billion! 90 billion! Magnanakaw! 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 Okay. Salamat. Dapat karingan nila mas. May echo dito, may echo. May naki-echo dito. Okay. Nananawagan ako kay Atty. Roque. Atty. Roque Mayaldon. Dati alam ko, isa kang kontra ang gobyerno. Atty. Roque, tatapang ako. Basta kaya niyo ako ipaglaban. Huwag niyo nang problemahin ang security ko. Ako nang bahala sa buhay ko. Ang kailangan ko lang legal support. 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 Okay. Kasama niya po sa laban. Huwag niyo nang problemahin ang security. Kasi kami ang magpuprovide ng security sa buong Pilipino. Nandiyan ang Filipino Guerrilla Forces na binuo ko para bantayan ang mga Pilipino. Pero hiling ko lang, legal, naghihiling ako ng tulong para lalo akong lumakas ang loob para magsalita sa mga katiwalian ng ating gobyerno. Sa totoo lang, sa matagal ng panahon, sa dami ng administrasyon na dumaan, the worst administration, ano salita doon? The worst administration. Ito lang ang malala na administrasyon sa tanang buhay ko na nilalang sa mundo. Pinakawalang kwentang gobyerno! Ito lang, masadyang malala ang wala na sila pinapakinggan Tingnan mo yung karapatan ng taga-TOTC. Karapatan ng TOTC. Ano ang wala nilang karapatan ng TOTC? TOTC.
Gerald Torre. Dalawa. Hinahamon ko si Gerald Torre. Dalawa lang kami. Umakyat kami ng kabundukan, hanap ng gera, hanap ng laban. Dalawa lang kami. Hamunin ko siya. Kasi ako sanay maglakad sa kabundukan na dalawa lang kami naghahanap ng kalaban ng gobyerno, taong bayan. Hinahamon ko si Gerald Torre kung talaga matapang siya. Gerald Torre!